for me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever delighted, overwhelmed, Lord? Clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, undependent, my heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. Bounded by your heart of hearts, I live for you. Deeper, Lord, I want to know you. Am I forever delighted, overwhelmed, Lord? Clearly there's no other. You alone are my desire. Dedicated, I'm dependent, my heart belongs to you. You're the one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. The one I love, the one I need. I give my heart, my soul, my life, my everything to honor you and to worship you. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. I need you closer. Lord, I need you closer to me. Oh, Jesus, we need you closer. Close by your side, Lord We God. need you closer, Jesus. The one we love. Hallelujah. We're delighted to give you everything. Holy angels crown you our King. Treasures of this world to you will not compare. You know the number of the stars and call them all by name. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all you've done unite to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth.
pag tayo po ay meron tagumpay at binibigay natin sa Panginoon yan, lumalakas tayo sapagkat bakit? Yan ang gusto ng Panginoon. Lagi mong i-acknowledge ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Pag alam mo may authority ka, kumpiyansa ka. Tsaka alam mo na yung gagawin mo, yung magko-command ka, alam mo susunod yung kinuman mo, alam mo susunod, siguradong susunod. Ganun dapat ang makita sa atin. Ang meron pong gift talaga sa Ministry of Service po, no matter what, umuulan, bumabagyo, mayroong broken hearted dyan, ano man ang problema niyan, pupunta yan sa gawain ng Lord. Gagawa yan sa gawain ng Lord. Kasi yung gift nasa kanya. Napakaganda po talaga na hangarin po natin ng spiritual gifts upang sa ganun magamit po natin yan as an encouragement at makakapagpatibay po sa ating mga kapatiran. Kahit ano po ang nakaraan natin, makakapalpakan po natin sa buhay, handa pa rin pala po tayong tanggapin po ng Diyos sa kanyang dalawang kamay. Amen. Praise God. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyo po na makikisa po maghandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Hallelujah. Bago tayo magbasa, batiin mo katabi mo, sabi mo, magandang umaga sa'yo. Praise God. Alam po nun ninyo na laging magandang umaga sa mga anak ng Diyos. Sapagat bakit alam niya kung ano ang katuruan ng ating Panginoon. Di ba? Kailangan po pagtulog natin sa gabi, nakalimutan ng lahat ng problema para sa maga pagising natin nakangiti tayo. Amen. Praise God. Isang palakpak sa ating Diyos sa buhay. Psalm chapter 2 verses 10 to 12. Now therefore, be wise. O kings, be instructed, you judges of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perish in the way, when his wrath is kindled but a little. Blessed are those who put the trust in Him. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Ang lahat po ay tinuturuan maging yung mga hari sa iba't ibang lugar. Tayong lahat ay pinili ng Panginoon. Binukod, tinuruan. At alam natin kung ano tinuturo sa ating ng ating Diyos. Lagi tayong mag-serve sa Kanya. And kiss the Son. Sabi mo sa katabi mo, kiss the Son. Saan natin ikikiss si Lord? Spirit siya. Pero pag tayo po ay dumadalo sa gawain ng Diyos, pag tayo po ay nakikipag-fellowship sa pangalan ni Jesus, pag tayo ay sumasamba sa ating Panginoon, yan po ay paraan ng pag-kiss sa ating Diyos. Amen? Kaya ngayong umaga na to, ang pinapakita natin sa Panginoon, kinikiss natin ang kanyang Son na walang iba kundi si Jesus Christ of Nazareth. Iyuko natin ang ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Isa po sa utos mo, makiss the Son. Pero wala po ang iyong Son. Siya ay Espiritu sapagkat siya ay galing sa iyo at kayo ay siya.
Ngayong umaga na to, Lord, ibinibigay namin ang taos-pusong paggalang, pagsamba, pagmamahal. Na kami pong lahat ay magpapasalamat dahil kami niligtas mo. Hinihiling namin na iunat mo ang iyong mapagpalang kamay at basbasan mo po kami. Bless us, O God. Make us holy as you are holy. Tulungan mo po kami na kami maging isang kaaya-ayang handog sa inyong harapan. Na mula umpisa hanggang wakas, samahan mo kami. At ibuhos mo masaganang pagpapala ng Espiritu Santo sa bawat isa sa amin. At sama-sama namin tinataas ang aming beloved Bishop. Tulungan mo po siya sa kanyang pagsasalita. Kayo ang siyang manguna sa kanya. Nagtitiwala kami ng panibagong kalakasan ang ibibigay mo po sa amin. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen! Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am
must be more than this. Oh, breath of God, come breathe within. There must be more than this. Spirit of God, we wait for you. Fill us anew, we pray. Fill us anew, we pray. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Come like a rushing wind, clothe us with power from on high. Now set the captives free and leave us abandoned to your praise. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Come like a rushing wind. Come like a rushing wind. Clothe us with power from on high. And now set the captives free and leave us abandoned to your praise. Lord, let your glory fall. Lord, let your glory fall. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with us. Have your way with us, Lord Jesus. Have your way with us, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts. Passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it
hearts, Lord. Stir it up in our hearts, passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, Lord. Stir it up in our hearts, a passion for your name. Consuming fire, fan into flame. A passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way. Consuming fire, fan into flame. Lord, a passion for your name. Spirit of God, would you fall in this place? Lord, have your way. Lord, have your way with O Diyos ng buhay, salamat po, Panginoon. Sa isa pang pagkakataon kami sumamba sa iyo, Panginoon, at purihin ka, Ama. Salamat, O Diyos, at muli mo kami tinipon sa lugar na ito upang ikaw ay itaas at muli mag-aral po na iyong salita. Tulungan mo kami lahat, Panginoon, na maging bukas ang puso at isipan namin, O Diyos, para sa bawat salitang bibitawan mo, O Lord, ay tumimo sa aming mga puso at isipan, O Diyos, at maipamuhay namin, Panginoon, para kami maging kalugad-lugod sa iyong harapan. Daluhin mo kami lahat, Panginoon, ang special anointing mo, Lord, ang power ng Panginoon, ang Holy Spirit, ang dumaloy sa amin lahat, Ama, sa araw na ito, Diyos, patungo sa lahat, maging sa mga nakikinig sa television, O Lord. Tulutan mo madama namin, Panginoon, ikaw mismo siya magsasalita, O Lord, para kausapin yung mga anak, Panginoon, at bigyan ng kalakasan, Panginoon, bigyan ng kagalingan, Panginoon, at bigyan, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon, ng magagaling sa iyo, Ama. Iunat mo kami mo sa lahat, Panginoon ko, ang right hand power mo, O Diyos, at padaluin mo po ang lahat ng blessing sa lahat ng aspeto namin buhay, Panginoon. At kami pumunta rito na mahina, lalabas kami malakas, Panginoon ko. Lalabas kami nandun ang pananampalataya. Lalabas kami nandun, Panginoon. At patuloy na naniniwala sa iyong salita, Ama. Maraming salamat, Lord. Itong aming samot dalangin sa iyong dakilang pangalan. In Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at sumainyo ang kapayapaan ng ating Lord. Pagpalain tayo ng Lord sa araw na ito. At magandang umaga sa inyo lahat at mabuhay kayong lahat. At mabuhay ang Pilipinas. Okay. Well, alam ko, hindi lingid sa inyo ang nangyayari ngayon, mga kapatid, sa ating bansa. At huwag kayong malungkot sapagkat yan po ay, it is all written in the Bible. Pagdating po sa sitwasyon po sa ngayon, talaga nandiyan ang commotions, different kinds of commotions. Maaaring commotions sa family, pero basically sa ngayon po ay sa government commotions, nandoon po, hindi po mawawala. All over the world, ganoon din po. Maging sa ibang bansa, nagkakaroon ng commotions po. Kanya, yan po turing natin ordinary po. At bukod sa lahat, yan po mga signs po yan. At yan po mga tap on the shoulder sa atin para malaman natin that yung pong Jesus Christ na sinasabi natin ay talagang darating any moment po ay nandyan na po siya. Kaya dapat lahat tayo ay magsaya,
Lahat tayo ay may kapayapaan at lahat tayo ay malalakas. Sapagat alam natin, yung inaantay natin ay nandiyan na po sa may pintuan. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Masaya ba kayo? Kasi yan ang tatalakayin natin. Rejoice ang tatalakayin natin ngayon. Rejoice, rejoice. Philippians 4:4. Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Okay, rejoice now. Rejoice. Now you may all be seated, please. Our subject today is entitled, Rejoice. Sabi mo sa katabi mo, rejoice. Okay, rejoice now. Matthew 28:9 says, as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, rejoice. So they came and he held him by the feet and worshipped him. So after the resurrection of Christ, the first message of Christ to his disciple was rejoice. Now, 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Paul says, rejoice always. Now, Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, and I will say, rejoice. Now, it is easy to rejoice when you are in good health, your finances is, sabihin natin, stable, o sabihin natin, you are in healthy family relationship, na maganda relationship sa family, but the question is there joy in hardships? That will be the question. In fact, in the book of Matthew 24:8, Jesus said, all these wars, rumors of wars, deceptions, and even earthquakes and pestilences are the beginning of sorrows. So the Lord Jesus Christ himself said, it is just the beginning of sorrows, meaning the world now is in sorrow. And we can feel it because of the signs. Daman natin lahat ang signs. But the commandment of the Lord Jesus Christ is to rejoice always. Mag-rejoice daw tayo. But we may say that, how can I rejoice when I receive the bad result of my blood camp? How can I rejoice when I can feel the pain in my body because I'm suffering from terminal disease? And how can I rejoice if I'm in a hopeless situation? If I can feel the pain as of a broken-heartedness? And if all the bills in my hands are overdue and I don't have the money to pay, paano ako magre-rejoice? How can I rejoice if the Lord Jesus Christ himself said that we are now living in the last days and the beginning of sorrows? And how can I rejoice if I'm under severe trials? How? That will be the question. Paano tayo magre-rejoice kung ganyan ang ating katayuan? It is really hard to rejoice when you are in these negative situations. Napakahirap po. However, I'm going to give you two great reasons why Jesus said, rejoice. Bibigyan ko ng dalawang reason po. Bakit sinabi ng Lord, rejoice, nung mag-resurrect po siya? Now first, in Hebrew 12:2 says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Take note about who for the joy that was set before him. Now, una sinabi ng Bible, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But the question is, what do we have to look at the Lord Jesus Christ at the cross of Calvary? Then, the scripture says, who for the joy that was set before him endured the cross and despising the shame. Now, question is, what is that joy that was set before him? Ano yung joy na yon na sinasabi? Now, surely there's no joy at the cross of Calvary, but it's all pain. Sa cross po, lahat puro pasakit po. There's no joy in his stripes all over his body, only severe pain, yung lahat ng kanyang sugat sa katawan. There's no joy
when his enemies spat on his face. Yung mukha niya ay dinurhan mga kapatid. Wala pong joy doon. There's no joy from the insulting words and mockery that he endured at the cross. And there's no joy when his disciple left him. Nung iwan siya ng disciples, wala rin pong joy doon. And it seemed that there was no joy even as God himself appeared to have forsaken him. At tila baga iniwan siya ng ating Lord. Kasi ng joy. There's no joy at the cross. Only pain, only agony, sorrow, despair, shamefulness, inhumanity, cruelty, brutality. Yun ang nandun sa cross, but there's no joy. Wala pong joy on those things. Kung titignan natin, wala po. But what is that joy that is set before him na sinabi po ng Bible? Now first is the joy, not the joy in Jesus Christ's humanity, but in His divinity. Yun po yung kagalakan, hindi sa kanyang pagkatao, kundi sa kanyang pagka-Diyos. Kasi sa kanyang pagkatao, puro hirap ang inabot niya. Pero sa kanyang pagka-Diyos ay nandoon po ang kagalakan at nandoon ang kaluguran. Ang reason po, because his human body, yung ginamit ng kanyang pagka-Diyos, ay nakatagal po, had endured at the cross and despised the shame at the cross of Calvary. Na-endure niya, natagalan niya yung hirap po. Kaya nandun nalulugod, yung kanyang pagka-Diyos ay nalulugod, nandun ang joy po. Meaning, there is joy in his divinity because he has endured that severe suffering. Yung kanyang pagka-Diyos na lugod na natagalan niya. Now, why did I say this? Ba't ko sinabi yun? Isaiah 53:4. Surely he has borne our griefs and carried our sorrow, yet we esteem him stricken, smitten by God, and afflicted. Next. Verse 10. And yet, it pleased the Lord to bruise him. Nalulugod ang Diyos doon sa nangyari sa kanyang katawan kay Jesus Christ na ginulpi siya, binugbog siya, sinaktan siya, nalulugod siya. He has put him to grief. When you make his soul offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Now, in Hebrew 10:32-38, but recall the former days in which after you were illuminated, you endured a great struggle with suffering. Natagalan ninyo ang inyong suffering. Next. Partly while you were made a spectacle both by reproaches, kahihiyan, and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. The Bible speaks about reproaches and tribulations. Next verse. For you have compassion on me in my chains. Sa kanya naman, yung aking kadena sa kamay, sa paa, and joyfully accepted the plundering of your goods. Pinaplunder yung goods nyo, pero nandun, natanggap nyo na may joy. Knowing that you have a better and an enduring, endurance, possession for yourselves in heaven. 35. Therefore, do not cast away your confidence. Huwag niyong alisin ang kumpiyansa ninyo sa Diyos, which has great reward. Next, for you have need of endurance. Kailangan natin talaga antibay. Katulad ng ginawa ng Lord sa cross of Calvary, He endured the cross, He endured the pain, He endured that suffering. So that after you have done the will of God, you may receive the promise. 37. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Yung darating ay darating yun at hindi niya pagpapaliban. Now the just shall live by faith. But if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Yun ang ibig ko sabihin po. God is not pleased when we back out of the testing of our faith. Pag tinetest tayo at umatras tayo, hindi nalulugod ang Lord. But it pleased the Lord when we endure. Pag tayo nakatagal, nalulugod ang Lord. Kahit tayo nahihirapan, nalulugod siya. Kasi natagalan po natin. Nakuha po ninyo.
Nakuha niyo yung sinasabi ko, yung meaning sa kanya, may joy. May joy sa Lord kasi nakita niya na pagtagumpayan ng kanyang katawan lupa po. Yung pong nando doon, nakahirapan dinanas niya, kinaandon ang joy po. As a matter of fact, in 1 Corinthians 10:13, binasa natin noon, no temptation has overtaken you, except such as is common to man, but God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond that what you are able. But with the temptation will also make the way of escape, that you may endure, that you may be able to endure it, to bear it, or to endure it, para matagalan natin. Siya po nagbibigay ng lakas sa atin para matagalan natin. Kaya hindi siya napiplis pag hindi tayo nakakatagal. Dahil siya mismo nagbibigay ng lakas para matagalan natin ang pagsubok po natin. However, the ultimate joy, yung pinaka-joy talaga that was set up before Him, was not found during His time at the cross. Wala po doon. But after His resurrection, doon na po yung joy that was set upon Him. Doon na po lumitaw. In fact, in Matthew 28:9, binasa natin kanina, as they went to tell His disciples, behold, Jesus met them, rejoice. Yun ang unang sinabi niya. Pagkabuhay niya, pagdating sa mga disciples, hey, disciples, rejoice. Yun ang sabi niya. So they came held by the feet and worship Him. The Lord Jesus Christ bluntly said to His disciples, rejoice. Why? Yan ang tanong. Because the gospel of salvation has been completed. And it will be shared to the whole world so that people may obtain salvation for their souls. Ibig sabihin noon, andun ang kagalakan ng Lord kasi nung mabuhay siya, kumpleto na. Yun namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya, ang gospel at yun ay ikakalat para maligtas ang tao. At pag naliligtas ang tao, doon nalulugod ang Diyos, doon nagkakaroon ng kagalakan po si Jesus Christ po. Naunawaan po natin. That means He received that joy that was set before Him after His resurrection as a result of what He had done at the cross of Calvary. Now, that's why in Luke 10:17, 20, and then the 70 returned with joy, inutusan niya to, saying, Lord, even the demons are subject to us in your name. Yung mga demonyo, submit sa amin, takot sa amin, yumuyuko sa amin. Next. And He said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Hindi mo ibig sabihin literal, si Satanas magsak dire-diretso, mabilis mula sa langit hanggang sa baba. Hindi po. Na-cast out nila, mabilis na lumayas. Yun ibig sabihin po. Next. Behold, I give you the authority. I give you the authority. Jesus said, hindi ako. Jesus said, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. Over all the power of the enemy. Authority over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Wala daw makakapanakit sa atin dahil nasa atin ang authority. Although sa disciples sinabi, pero naniniwala ko sa lahat ng baptize ng Holy Ghost, sinabi sa iyo yan ng ating Diyos na buhay. Or pinatungkol sa atin po. Verse 20. Okay, nagpalayas kayo, natakot ng demonyo. Nevertheless, do not rejoice in this. Huwag kayong magalak, huwag kayong kayo natuwan-tuwa kayo dahil nakapagpalayas ng demonyo. Huwag, yun ang sabi ng Lord. That the spirits are subject to you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Doon ka magalak. Well, it doesn't mean that you cannot rejoice when you can cast out demon spirits. Hindi naman ganun po. Or you can heal the sick to the power of His name. Or sometimes you have faith that can move mountains. Or you have all that 9 gifts of the Spirit in 1 Corinthians 12. Or you are being prospered financially. Yes, you have the right. You have the reason to rejoice. Wala pong problema. Because they are all blessings from God. But the main source, the main reason for your joy is that your name is written in the book of life.
doon tayo po maganap. Pag sinabing Book of Life, iba po naniniwala, maraming sasabi, it is just a symbolic o symbol lang po. Pero ibig sabihin lang daw, wala naman talagang libro, kundi nasa mind ng Lord lahat. Kasi ang Diyos, alam niya lahat. Kaya walang problema, nandun lahat ang pangalan natin sa mind niya. Yung sinasabi na iba sinasabi man literal. But I don't care. It doesn't matter to me whether literal or symbolic, hindi yun pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung pangalan natin, nandun sa taas. Yung pangalan natin, nandun sa taas. Kaya nakalista sa libro yan, kaya nasa mind ng Lord yan, importante, yung pangalan natin, nandun sa taas. Woo! Kita mo, nalilimutan mo na yung problema mo. Now, why do we have to rejoice when your name is written in the book of life? First, in Daniel 12:1 says, at that time Michael shall stand up, the great prince who stands watch over the sons of your people, and there shall be a time of trouble. A time of trouble. Next. Such as never has since there was nation. Even to that time, at that time, your people shall be delivered. In other words, this is during the time of tribulation. Everyone who is found written in the book of life, book of the living, kung tawagin, book of the Lamb, kung tawagin po, shall be delivered. Yung lahat ng pangalan po ay nandun sa book of life ay madideliver po. In other words, it pertains to the Israelites na dadanas ang great tribulation at doon sa mga may iwan ng Kristiyanong dadanas po ng tribulation. Pero i-deliver ka pa rin ng Lord, maliligtas ka pa rin, kaya lang dadanas ka ng hirap. At ang isa pong maganda doon, kahit ngayon po sa ngayon, dahil ang pangalan natin nandun sa book of life, sa ngayon, lahat ng dinadanas ninyo, saints, tityakin ko sa inyo, God will deliver you because your name is written in the book of life. And second, you have to rejoice. Why? Psalm 69:28. Let them be blotted out of the book of the living and not be written with the righteous. Ano sabihin nun? The book of life is the book of the righteous. Yun po yung book, o ano man yun, ng pangalan natin nandun ay pangalan ng mga righteous ang nandun. Kanya yung pangalan natin, kung nandun sa langit ang pangalan natin, that means you are righteous sa harapan ng ating Lord. Kasama ka doon sa mga righteous, si righteous Abraham, si righteous Moses, si righteous Paul, Peter, nandun, kasama ang pangalan mo doon. For your information, heaven is exclusive only for those people whose names are written in the book of life. Pag wala ang pangalan mo roon, hindi ka pwede. Kakas away ka doon, kakas out ka doon. Hindi ka pwede doon. Ang lahat lang na pumapasok doon ay yung mga sabihin natin, miyembro po doon sa taas lang ang pwedeng makapasok po doon. And I'm so glad and happy, joyful, kasi member ako doon sa taas po. At member din po tayong lahat na nandirito po. Grabe. Woo, woo, woo. Alam niyo, pinagmamalaki natin pag members, yung mga membership ng mga well-known clubs. Member ako ng ganito, meron ganyan, member ng gano'n, member ng ganyan, member ng ganyan. Nagmamalaki tayo. Talaga sabihin natin, hindi ako makapasok sa gano'n. Halika na, samahan kita, member ako dyan. Yun, nagmamalaki tayo. Pero mas dapat tayong magmalaki kasi member tayo sa langit. Sa langit. Woo! Everybody shout, praise the Lord. Number 3, reason why to rejoice. Revelation 13:8. And all who dwell on the earth will worship Him. May question ako dito kasi tatalakayin ko minsan yung Revelation 7, yung multitude na lahat na tribulation saints. Sinasabi nila mga non-believers na convert. But I don't believe. Sa akin po yun mga naiwanan po. Tingnan nyo to. And all
who dwell on the earth will worship Him and will receive the mark of the beast, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. That means we are not bound to worship the Antichrist. We are not bound to receive the mark because our names are written in the book of life. And we are the list of people with dual citizenship. Before the foundation of the world, dalawa na citizenship po natin. Sa taas at dito sa ibaba. Philippians 3:20, for our citizenship, to God be the glory. Our citizenship is in heaven. Grabe, ang gandang mahalaman mo, tagalangit ako. May citizen ako sa langit. Grabe. Yung lahat ng mga Pilipino may citizenship sa Amerika, sa Australia, sa Japan, sa lahat. Nagmamalaki tayo. May citizenship ako sa Amerika. Meron akong pensyon. May pensyon ako sa Amerika. Oh yes, that's good. Pero mas good kung citizen ka doon sa langit. Citizenship in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ. Not only that, Hebrews 12:23, to the General Assembly and Church tayo of the firstborn who are registered in heaven, to God the Judge of all, to the spirituous man made perfect. We are, all of us, our names are registered sa taas. Hindi po sa Comelec. Sa taas po. Naka-registered. Alam niyo, isipin niyo lang. Pag malaki, meron kang problem na bigat, let's say, sabihin natin, severe problem na sa'yo, isipin mo lang, citizen ka ng heaven. Isipin mo lang yung pangalan mo nandun sa langit. Isipin mo lang yun. Hindi ka taga rito, tagarong ka sa langit. Gagaan ang pakiramdam mo. Kasi malalaman mo, sumablay ka man dito, wala ka sablay pagdating sa taas mo. Ano ba sabihin nun? It doesn't mean that you have to die para hindi ka magkaroon ng sablay sa langit. Hindi po. At buhay ka, nandito ka, wala ka sablay sa langit. Kasi sinabi ng Lord, ask, and it shall be given unto you. Knock, and the door will be open. Seek, and you shall find. In other words, sa atin po, kahit nandito ka, pag gumingi ka mula sa langit, ibibigay ng Lord po sa atin. Tandaan ninyo, lahat ng mga citizens sa US, sa Canada, sa Australia, may mga benefits. E dahil lalo tayo, ang dami natin benefits dahil tayo po ay citizens ng heaven po tayo. That's why rejoice! Rejoice and rejoice! At pag sinabi, your name is written in the book of life, yung po ay high up above all earthly things. Mas mataas sa lahat-lahat. The names written in heaven means, ano yung sabihin noon? You're approved and you are permitted by God. Approved ka ng God. Permitted by God. You have the right to be with Him in heaven. Meron kang karapatan na makasama mo ang Diyos. Imagine. Yung gumawa ng langit at lupa, pwede mong makasama. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam mo, pinakikita ng Lord sa atin, hindi ka basta-basta tao. You're not a mere man. Hindi po. Hindi ka pangkarniwang tao lang.
Once ang pangalan mo nasulat sa taas, hindi ka na pangkaraniwang tao. Hindi na po. Iba ka na. Iba ka na, iba ka na, iba ka na, iba ka na, iba ka na. Iba na tayo. And the names written in heaven are far more valuable than all earthly things. Mas mahalaga kaysa sa honor, sa power, sa high positions, sa wealth, sa riches, o doon sa knowledge, sa talent, sa possession. Mas mahalaga yung ating citizenship doon kaysa sa lahat ng yan. And most importantly, rejoice that your name is written in the book of life. Why? The first reason, no matter what happens to you, ano man ang mangyari sa'yo, whether you're sick, you're in poverty, you're broken-hearted, or suffering from severe problems, it cannot be compared to the salvation we have received. Hindi pwede ikumpara na yung pangalan mo nakasulat doon sa langit. Hindi maikukumpara. Alam ko, lahat po tayo may mabibigat na problema. At kayo na lahat nanonood sa television, meron po kayo. Pero hindi nyo pwede ikumpara pa rin, hindi pa rin maikukumpara yung bigat ng problema mo sa tindi na nandun sa taas, sa tindi na ang pangalan mo nandun sa taas. Napakatindi. Pag sama-samahin mo pa ang problema ni Job, ang problema ni Jeremiah, kanya umiiyak, lahat ng problema ng mga propeta, lahat ng problema natin, pag sama-samahin mo, no match lahat yan. Pag ang name mo nakasulat po doon sa taas. Why? Basically tayo nakatingin po sa material blessings, positions and power, healing, power, andun tayo. Sa physical body tayo nakatingin. Pero hindi yun ang major reason. Hindi yun ang major reason. Kung bakit nilagay tayo ng Lord doon sa book of life na yon, kanya tayo isinulat ng Lord doon. Hindi dahil dyan sa mga yan. Kasi nakita yung mga non-believers, sila po lahat yan, hindi nakasulat ang pangalan niyan, pero may blessing sila, may healing sila, may power sila, may authority sila, pero wala ang pangalan nila doon. Kaya hindi yun ang pinaka-major reason kung bakit tayo po ay isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Hindi yun. That's not the major reason, my friend. But the major reason is in Revelation 20:15 says, anyone not found written in the book of life will cast into the lake of fire. Yan ang pinakamatindi. This is not one. This is the most dreadful, horrible, awful, or heinous things that would happen to a human being. Yan ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Yung malagay ka sa lake of fire. Hindi nakakatakot yung problema mo kung may sakit ka, mamatay ka man, hindi nakakatakot yan. Dahil sigurado sa langit ang tuloy mo. Hindi nakakatakot yung wala kang pera, nahirapan ka, makukulong ka, wala kang pera. Hindi nakakatakot yan. Ang nakakatakot, malagay ka doon. Because Hades in Luke 16, a temporary hell where people whose names were not written in the book of life, yung pong lahat na nasa Hades. I'm not talking about the lake of fire. I'm talking about Hades. Pag sinabing Hades, yan po yung mga lugar ng mga taong wala rin sa book of life. Diyan sila nilalagay. They are placed there sa tinatawag na Hades. But during the last judgment, everyone in Hades and Hades itself will thrown into the lake of fire. Itatapon po sa lake of fire, which is the final destination on those people whose name were not or are not written in the book of life. Yung lahat na hindi nakasulat po ang pangalan dyan, dun po sigurado mapupunta. Kaya gano'n na lang po
Ang pangangaral ng mga preachers, pati sa akin po. Sa heart ko, ganun ako. At once na wala doon, ang pangalan po natin, surely you're bound to the lake of fire. And what is the lake of fire? Now, before we tackle the lake of fire, let's see what is in Hades. Temporary here. Luke 16:24. This is about the rich man. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Brothers and sisters, itong mayamang ito nakapagsalita pa eh. Nakahingi pa ng pabor, humingi pa ng pabor kay Abraham. Why? Hindi pa ganun kahirap. Uhaw na uhaw siya. Sa Hades pa lang yun. Nauuhaw siya dahil sa init, yung pressure ng init doon sa Hades po ay hindi niya matagalan. Yung init, yung apoy doon, hindi niya matagalan. Now, let's see about the lake of fire. Revelation 21:8. But the cowardly, mga duwag humarap sa katotohanan, duwag tumanggap sa Lord, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars. Take note. All liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone. Ano sabihin ng lake? Lawa o para river na maliit? Hindi tubig ang nandun. Apoy ang nandun. At may brimstone, pag sinabing brimstone, but not mistaken, asupre. Alam niyo, asupre, yung lumalabas sa bulkan. Ganun yun, nandun sa lake of fire. Nandun, parang river, parang lake na nandun. Puro apoy yung walang bakante doon, puro apoy doon. At sobrang tindi ng init po doon. Revelation 14:10. And he himself shall also drink the wine of the wrath of God. Yung po ang puot ng Diyos, which is poured out full strength. The wrath of God poured out full strength into the cup of His anger, indignation, hatred. Doon sa mga taong hindi nakasulat ang pangalan po sa Book of Life. Next. And he shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels, in the presence of the Lamb. These people whose names were not or are not written in the Book of Life will be tormented together with their physical bodies. Ngayon po, nasa Hades sila, yung soul lang ang naghihirap. But, itong lahat ng ito, na naghihirap sa, yung maghihirap sa, wala pa po nasa lake of fire, wala pa po. Lahat sila, lahat nasa impyerno, doon pa lang po sa Hades. Yung soul sila na doon sa Hades, pinahihirapan yung soul sila sa Hades po. But, pagdating ng last judgment sa lake of fire, kasama na ang body nila. Why did I say this? Ba't ko sinabi? Kasama na po. Because I believe that during the last judgment, the bodies of those people who died, lahat na namatay, and whose names are not written in the Book of Life, will be resurrected and reunited and with their souls. Yung body nila, sasama uli sa soul sila, o yung souls, isasama sa body nila. Magkasama uli yung dalawa. And they will be thrown into the lake of fire that they may experience severe suffering in both body and soul. Sa Tagalog, pagsasamahin yung katawan niya, tsaka kaluluwa niya, tsaka itatapon doon sa lake of fire para mas maramdaman ng katawan niya, maramdaman ng soul niya, yung sakit na nando doon. Ganun katindi ang lake of fire. And the worst, they are deathless. Hindi sila mamamatay doon. Wala nang kamatay doon, although it was called, or it is called, the second death. Pero walang death po doon. They shall look for death. Hahanapin ang death. Pero hindi nila makikita ang death.
Wala na pong death pagdating doon. May physical body ka, nahihirapan ka 24 hours a day. Pagkatapos, walang kawala at wala ka ng takas doon. Doon ka na pirme. While they are being tormented with fire and brimstone. Ang fire and brimstone po, katulad na sabi ko sa inyo kanina, pag sumasabog ang bulkan, nakikita niyo mga labas na asupre, yun po ang content ng lake of fire. And I truly believe, pinakikita sa atin ng Lord, yung pagsabog ng bulkano para makita natin yung asupre, kung gaano katindi ang asupre. Na doon kay ilalagay, with body, ilalagay ka doon. Like what happened in Sodom and Gomorrah in Genesis 19:24. Then the Lord rained brimstone and fire on Sodom and Gomorrah from the Lord out of the heavens. Why? Because of sins. Because of sin. The sin of Sodom and Gomorrah. Sins. Napakaraming kasalanan na ginawa. Kanya ganun kagalit na galit ang Diyos sa sins. He loves sinners, but He hates sin. Any kind of sin. Ayaw ng ating Lord. Ang time frame, hanggang kailan sila? Revelation 14:11. And the smoke of that torment ascend forever and ever. And they have no rest. Day and night na andun ka. Day and night, magkikikisay ka sa sakit doon. Kasama yung body, kasama yung soul, nararamdaman mo yung sakit na nandoon. Matadama mo day and night, forever and ever and ever. Ganun katindi. That's why He died at the cross. He received and accepted those brutality. Yung kalupitan ng tao, tinanggap niya lahat. Why? Ayaw niya ni isang soul mapunta doon. Ayaw niya. Kaya siya mismo ang Diyos, nagkatawang tao siya, at siya mismo bumaba para tayo tubusin at huwag tayo mapunta doon. Masulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Yun ang reason. Yun ang reason. Kaya nagpakababa ang Diyos. Namuhay na isang alipin. Pumayag na durhan ng mga taong nilalang lang niya. Ng mga taong lang ginawa kundi kasalanan. Inisulto siya, dinurhan sa mukha. Hinampas, sinaktan, pinatay, pinako sa krus. Isang pinakamalaking kahihiyang kamatayan, ipako sa krus. Tinanggap lahat ng Lord dahil alam ng Diyos. Yung dinanas niya na yon, hindi po maipapantay ang hirap sa dadanasin ng mga taong malalagay sa lake of fire. Hindi matutumbasan ng kahit anong hirap dito sa world, yung hirap na dadanasin ng lahat ng taong dadalhin sa lake of fire. Hindi kaya. Hindi kaya. You know that smoke? Pag sinabi yung usok doon, Genesis 19:28, ano sabi gano'n? And then He looked towards Sodom, nung paulanan na ng brimstone, toward all the land of the plain, and He saw that, and behold, the smoke of the land which went up like the smoke of a furnace. Yung usok doon, parang usok ng pugon. Habang nililitsyung ka roon, pero hindi, you are burned, but you are not consumed. Nasusunog ka, pero hindi ka mawawala. Nandun pa din. Hindi ka maaabo. Why? Para maramdaman mo ang sakit doon. Why? Bakit ganun ang Diyos? Listen to me, saying, pati kayo nanonood sa television. Bakit niya pinadama yung ganun sakit, padadama yung ganun sakit doon sa mga taong yon na gumawa ng kasalanan? Why? Dahil ganung kasakit din ang nararamdaman ng Diyos pag gumagawa tayo ng kasalanan sa Kanya. Ganun nasasaktan ang Diyos.
Na hindi natin alam, kala natin gawa ng kasalanan, parang gano'n lang, hingi tayo ng tawad, okay na sa Lord, pinatawad ka na. Gawa ka na naman, hingi ng tawad, okay na naman sa Lord, pinatawad ka na naman. Pero hindi mo na nararamdaman ng Diyos habang ginagawa mo ang kasalanan yan. Ano nararamdaman niya? Para mo siya nilalagay sa lake of fire. Ganun yun. Ganun yun. Lalo na't kung nabubuhay ka na sa kasalanan. Grabe ang pananakit mo sa Diyos pagka ganun. Kanya nga yung pananakit na yan, aanihin mo rin sa bandang huli. Sapagkat pag hindi nalagay ang pangalan mo doon, siguradong candidate ka doon sa lake of fire. At madadama mo ngayon doon sa lake of fire kung ano nadadama ng Diyos pag nagkakasala ang tao. Doon mo mararamdaman yung pain sa ating Lord. Imagine, nilalang ka lang niya. Lalo na binigyan ka na ng pagkakataon para magbago. Tapos bumalik ka pa sa ganyan. Yung iba naman binibigyan ng pagkakataon para masulat ang pangalan, ayaw. Sige pa rin sila, ayaw pa din. Wala na magagawa ang Diyos, sugo. Sige pa rin sa kasalanan. Yung lahat ng mga gumagawa ng kasalanan ngayon, nakikita natin. Yung mga pumatay dyan sa Sambongeros na yan. Brutality po yan. At nakikita ng Diyos kung paano pinatay yung mga tao that was made in His own image. Ginawa sa image, ganun ginawa, pinagtatagtad, tapos tinapong ko sa saan lugar. Ganun ka-brutal ang tao. Ganun sakit na nararamdaman ng Lord, yung tao ginaganong sa harapan niya. Naakala ng mga bumatay na ito, hindi sila nakikita ng Diyos. Nakikita sila. Nakikita sila. Yung lahat ng kalupitang nangyayari dito po, nakikita ng Diyos at nasasaktan ng Diyos yung pananakit sa kanya parang sakit na nandun sa lake of fire. Ganun siya nasasaktan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi basta-basta ang tayo gumawa ng kasalanan. Pag tayo nagkakasala, ganun natin sinasaktan ang ating Diyos. Imagine, Diyos ka. Hey, you know what is heaven? You know what is heaven? Alam natin din kung anong posisyon ng Lord sa heaven. He was seated on the throne, nandun sa throne, at ang ganda lang kanya. Lahat alam nyo, langit, i-describe mga kapatid sa Revelation 21 o Revelation 20, if I'm not mistaken. Nandun doon, ginto lahat, nandun doon. Grabing itsura doon. Grabing ganda ang rangya na nandun doon. Kabanalan na nandun doon. Walang liwanag, ang liwanag doon yung kabanalan ng Diyos. Ganun katinding kalagayan ng Diyos, tapos bababa ka, mamamatay ka sa ganun. Pero pumayag siya. Pumayag siya. Huwag lang tayo mapunta doon. Huwag lang. At mabawasan man lamang ang mga taong nananakit sa Kanya sa pamamagitan ng pagbuhay sa kasalanan. Yun ang dahilan. At sino-sino kasama mo doon? Of course, pag dinala na sa lake of fire, kasama mo na si Satan in the form of Antichrist. The false prophet, nandun din po. And all the people who receive the mark of the beast and whose names are not written in the book of life, nandun po lahat makakasama nung mapupunta sa lake of fire. That's why the Lord Jesus Christ said, rejoice. Not because you have cast out demon spirit, hindi. Not because you are being blessed. Not because you have money. Not because you have a good position. Not because you have the authority in this company. Not because you have plenty of money. Not because you are rich. No. But rejoice because your name is written in the book of life. And once your name is written in the book of life, you have escaped from this horrible thing. Nakatakas ka doon sa lugar na yan. As a matter of fact, in Luke 15:10, Jesus said, likewise I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Yung isa nagre-repent, akit yung malapit dito, nagre-repent. Grabe po, katuwaan sa langit. Mga angel sa langit, nagkakatuwaan. Angel lang kaya. Unang natutuwa dyan, ang Diyos na nakaupo sa trono. Siya mismo natutuwa. Kasama mga angel. Isa lang ang tumanggap. Isa lang.
Tuwan-tuwa ang Lord, nagkakaando ng joy sa langit, nagre-rejoice sa langit. Hindi sinabi dito. At pinagpala si sister ganito, at nagkaroon ng joy sa langit. Pinagaling si gano'n, nagkaroon ng... Walang gano'n. Walang gano'n. Pero sa isang sinner, tumanggap, nagsisi, nagpabautismo sa pangalan niya. Yay! Rejoice sa heaven po. Pagka gano'n. Why? Because one soul has escaped from the lake of fire. Meaning, listen carefully, soul winners. Every soul that is saved, he experiences the greatest escape of his life. Once na tumanggap ka sa Lord at nagsisi ka, yan ang the greatest escape sa buhay mo. Dahil naka-escape ka doon sa lake of fire. Libre ka na. Hindi ka na doon. Hindi na. And that's the reason why Jesus said, rejoice. And Paul says, rejoice in the Lord always. And I say, rejoice. Why? Because your name, all of you, your names are written in the book of life. And once your name is written in the book of life, you attain the greatest escape of your life. Naka-escape ka doon sa greatest escape na dapat mong gawin sa buhay mo. The escape from the eternal suffering in the lake of fire with fire and brimstone. Doon ka nakaligtas. I'm not talking about lake of fire nowadays. Kasi wala pa ron, wala pa po. Doon pa sa Hades. Doon pa lang sa Hades, ano itsura ng mga nandun? Titignan natin ang picture sa Luke 16. Nasa itaas ang paradise, nasa baba yung Hades, yung hell, nasa baba. Sigurado nakatiis lahat dyan. Parang hindi ko alam kung mayroong, sabi doon, bangin, mayroon dyan, nakapaligid dyan. Dahil hindi sila pwedeng tumakas doon. Siguro nagpipilit sila tumakas doon. Lahat dyan nagpipilit tumakas. Habang nagsisigaw sila, yun ang senaryo doon sa baba. Kung dyan ba ng Hades, yun ang senaryo na hindi natin alam na nandito sa ibabaw ng world. Ano inintindi natin dito? Yung ating po mga problema, mga dinadanas natin ng konting problema, umiiyak tayo. Emotional problem, umiiyak tayo. Sakit na matindi, umiiyak tayo, baka mamatay tayo. Hindi mo alam. Doon sa tinatapakan mo, sa ilalim noon, ilang milyon yung nagsisigawan doon, umaaray doon, at nag-iinagpis, at doon sa agony, at perming gustong lumaya doon. Pero wala na. There's no escape from Hades. Wala na po. Wala na po. Hindi na pwedeng tumakas pag nandun ka. But the problem with Christians nowadays is desire to always escape from trials and problems without realizing that they have already made the greatest escape of their lives. Gusto mong tumakas sa problema mo, hindi mo wala, nagawa mo na yung greatest escape nung tumakas ka at napunta ka sa Lord at nakatakas ka sa hell, nakatakas sa lake of fire, nakatakas ka sa Hades. Yun ang magandang takas na ginawa mo. Because your name is written in the book of life. And let's compare. Compare natin ngayon. Compare mo yung problem mo. Yung mga trials mo. To those people who are, or who will, in the lake of fire, talking about the lake of fire, who will suffer physically, emotionally, mentally, spiritually, in the lake of fire. Compare mo ngayon ang problema mo. Gaano katindi yung nararamdaman doon sa lake of fire ng mga tao, sa Hades na lang ng mga tao, compare mo ngayon na nararamdaman mo. Na kumisan, halos masisi mo na ang Diyos, ba't ganito ang problema ko? Ang bigat ang problema ko. Hindi lang masabi ng Lord, oy, mas mabigat yun nando sa paanan mo, sa ilalim ng paa mo. Matitindi, inabot nun. Ikaw hindi ka nadadanas nun, kanya mapalad ka, kahit dumadanas ka niyan, mapalad ka pa din. Dahil yung pangalan mo nakasulat doon sa taas, sa aklat ng buhay, nakasulat ang pangalan mo.
Anong problema natin lahat dito? Ang maipapantay mo na nandun ka sa Hades at naghihirap ka. Anong klaseng problema? Wala. In fact, even the trials of Job, nabatay 10 anak, nalugi lahat ang bankrupt talaga, nagkasakit, ang sakit, wala ka ba, parang cancer, may bukol siya. Ang suffering niya, still there's no match sa tindi ng hirap, sa agony, sa sobrang pain na dadanasin ng taong mapupunta sa lake of fire. Hindi pa rin makikukumpara. Hindi pa rin. Kanya nga, once your name is written in the book of life, no matter what, ano man ang mangyari sa'yo, rejoice! Because your name is written in the book of life. Magalak ka kahit ano nangyayari sa'yo, kahit anong kabigat nangyayari sa'yo, magalak ka. Why? Dahil ang final destination mo ay langit pa rin ang tulungan. And I urge you also, through Paul says, sinabi niya doon sa mga Philippians, help these women. Tulungan niyo itong babaeng ito who labor with me in the gospel. Kasi nag-labor siya sa gospel. With Clement also, and the rest of my fellow workers. Tulungan ninyo, ha? Lahat yan, tulungan nyo. Why? Whose names are in the book of life. Ano ibig sabihin nun? Ganong kataas ang respect at ang tingin at ang value para kay Paul, ang isang taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ganun kahalaga kay Paul na dapat tayo rin ganun kahalaga sa atin ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Kanya nyo isipin, yung mga kapatiran nakakotse lang, mga kapatiran mayayaman, ang siya mahalaga sa loob ng church, hindi po. Bawat isa sa atin dito, kahit nasa squatter ka lang, at minsan nahihirapan ka pati sa pagkain, walang problema. Magkakasing halaga lang tayo. Dahil lahat tayo nakasulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Lahat po tayo. Walang mayaman, walang mahirap. Sa atin, yes, physically may mayaman, mahirap, pero sa tingin ng Diyos, pantay-pantay lang tayo, my friend. And how I wish na sana yung sinabi ni Paul, itong mga women, nag-labor sa gospel, lalaki nag-labor sa gospel, si Clement nag-labor sa gospel, si Brother Ariel nag-labor sa gospel, Deacon Chris, Sister Eva, lahat kayo nandito, Elder Way, lahat tayo nandito, nag-labor sa gospel, pati kayo, nag-share kayo, nag-invite kayo ng tao, nag-labor sa gospel. Tignan natin ang bawat isa na mataas. Irespeto natin ang bawat isa na mataas dahil lahat tayo, ang pangalan natin ay nakasulat po sa aklat ng buhay. Praise the Lord. Praise the Lord. That's why all you have to do is, in any circumstance or situation, negative or positive, I don't care. It doesn't matter. But what matters is that you must rejoice in the Lord always. And always I say, rejoice! Why? Romans 12. Because we are rejoicing in hope.
Nagre-rejoice tayo, may pag-asa tayo. Hindi tayo nagre-rejoice na walang pag-asa, palakas loob lang, pasaya lang. Hindi. Nagre-rejoice tayo dahil may pag-asa po tayo. Lahat tayo nandito, may pag-asa. Ano man ang problema mo, may pag-asa. Ano man dinadala mo, may pag-asa. Ano man kabigatan mo, may pag-asa. Dahil ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. That's why, rejoice! Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice, rejoice, and again I said rejoice. Rejoice, rejoice, and again I said rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Stomp your feet, stomp your feet, stomp your feet, you children of the Lord. Stomp your feet, stomp your feet, stomp your feet, you children of the Lord. Rejoice, rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I said rejoice. Rejoice, 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 you children of the Lord. Rejoice, rejoice. Rejoice, you children of the So praise the Lord mga kapatid, glory to God na dahil tunay po tayo dapat na mag-rejoice. Dahil wala pong katulad po ang kaligtasan po na ipinagkaloob po sa atin ng ating pong Panginoong Hesukristo. While sa atin naman po mga first time guest, visitors, ganyan po sa lahat ng ating pong mga first time viewers, you're all blessed. Mapalad kayo sa mga bisita po namin nandito dahil buong linaw po na pinarating po sa inyo ng ating Panginoon, yung pong greatest escape. Yan po ay regalo po ng Diyos na maisulat po ang ating pong mga pangalan sa Book of Life. Kaya lang po ang tanong po sa atin, paano pong paraan natin matatamasa po ito? Yan po ay sa pamamagitan po ng pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas and by believing in His gospel for you to be saved. Pag sinabi po natin salvation sa mga bisita po namin, please listen to me. For by grace you have been saved through faith. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8. Malino na sinabi ng talata at we are saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Yung pong death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Kailangan tayo po'y maniwala, kailangan po natin sampalatayanan. Kaya alam po ang tanong, is believing enough? Pag tayo po ba'y naniwala na nampalataya sa death, burial, and resurrection, wala na tayong gagawin?
tutuldok, hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi pa sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talataan, sabi ron, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nananampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Hindi po tayo matatapos sa believing, hindi po tayo matatapos sa pananampalataya, kundi kailangan sundin po natin ang gospel. Kaya alam po ang tanong, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. At naniniwala ko na kahit pakiramdam mo, ang dami mong nagawang kasalanan, mabibigat na kasalanan, hindi yan ang tinitignan ng Panginoon. Ang tinitignan ng Panginoon yung puso po natin. Yung taos puso na pagsisisi. Diyan po ang Diyos nakatingin. Hindi sa nakalipas mo, hindi sa nakaraan mo, hindi sa nagawa mo. Yung taos puso na pagsisisi. Believe me, my friend. Pag nandun po yung genuine repentance, the Lord is willing and able to forgive your sins. Yan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung unang step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po yung magbababautismo sa tubig. Ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Dahil para bagang inililibing naman po natin ang ating pong mga kasalanan, kasabay naman po ng paglilibing kay Kristo. So kung una, tayo po'y magsisisi, siya naman po'y namatay, para bagang pinapatay natin ang ating mga kasalanan. Pangalawa naman po, siya po'y inilibing, tayo naman po'y ililibing naman po natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng bautismo. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po pagalis po ng ating mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step. We need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Diyan po papasok ang ating transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo mababago na po. Nabanggit po sa Romans 8:11, ganyan po sa Titus 3:5. At ang ating Panginoong Jesucristo, on the third day, He rose again. Nag-resurrect po. So tayo naman po tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Ano po ibig sabihin niyan? We are also receiving power. Power saan? Aminin nyo naman hindi, sa lahat ng mga bisita nandito, lahat tayo, we have our own weaknesses. I have my own weaknesses. Minsan pinipilit natin magbago, 1-2 buwan. Sa mga susunod na panahon, bumabalik sa dati. Bakit? Kasi po sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan yung sinasabi nating power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay nito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng mga bisita na nandito, pwede po ba na iyuko po ninyo inyong mga ulo? Pikit po ninyo inyong mga mata. And just kindly whisper a short prayer to the Lord. Kung sa tingin mo, marami ka nagawang kasalanan sa Panginoon, just whisper to the Lord, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga mali ko, sa lahat ng mga kasalanan ko. Just a short prayer to the Lord, telling Him how sorry you are for all the sins that you have committed. At habang nakayuko po inyong mga ulo, habang nakapikit po ang mga mata, pwede po ba na itaas po ninyo inyong 2 kamay sa mga bisita po na nandirito? Pakitaas po ang 2 kamay po ninyo habang nakayuko po ang ulo, nakapikit ang mga mata. Tayo po sa likod, tayo po tayo, tapat natin yung kamay natin sa kanila. Sa mga bisita, kindly repeat after me with this prayer. Ganyan po sa lahat ng mga first-time viewers. Please repeat after me habang binabanggit ninyo ang panalangin nito. Nandun yung taos puso na tayo humihingi ng tawad sa ating Panginoon. Tayo po nagsisisi sa lahat ng ating mga kasalanan. Please repeat after me. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali.
at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa second step po, ando po sa kanan po ninyo, yung pong green flag po. Pwede po kayo sumunod doon sa green flag po. On your right lang po, ayun po. Huwag po kayo magalala, wala pong bayad yan. May explain lang po sa inyo further. Sige po, diretso lang po. Sunod lang po kayo doon sa green flag. Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Samantalang sa ating pong mga first-time viewers, andyan naman po ang ating pong mga telephone numbers. Tawag lang po kayo dyan or message sa ating pong Facebook page para makapagpaschedule po na ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcements. God bless every one of you, and to God be all the glory. Ngayon, darako po tayo sa ating pong offertory. Jeremiah 7:21. Thus says the Lord of hosts, the God of Israel, add your burnt offerings to your sacrifices and eat meat. Purihin po ang ating Panginoon sa kapanahunan po nila. Sila po ay nagsusunog ng kanilang mga offering sa ating Diyos, dagdag sa kanilang mga sacrifice. Pero dumating ang isang panahon na nagalit ang Lord sa kanila at ayaw tanggapin ang kanilang mga alay. Bakit po? Ang nire-require ng Lord sa kanila ay ang kanilang obedience. Kaya para po sa ating lahat na nandirito, na patuloy nagbibigay sa ating Panginoon, expected po ng Lord na tayong lahat na nakikinig ng salita ng Diyos ay ipapamuhay ang kanyang salita. Sabi mo sa katabi mo, magalak ka. Magalak tayo kahit may iba't ibang klase tayong pagsubok. Amen? O ngumiti ka. Para pag tayo nagbibigay sa gawain ng Panginoon, natatanggap natin ang blessing ng Lord. Amen? Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give. Naka-flash po sa screen. At maraming salamat po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And be spiritually renewed at our next congregational fasting on September 20, Saturday, 9 a.m. And we invite all businessmen and professionals as Achievers Business for Christ celebrates its 33rd anniversary entitled No Other Name But Jesus on September 24, Wednesday, 6:30 p.m. at Luxembourg Hotel. Ticket price is 2,500 pesos per head. And we're delighted to share with you our G-Code ministry, which will begin in Pasay on October 18 and 25. All are Saturday. We will be having a medical mission, family day, and mini concert. And for the medical mission, you may support through donation of diagnostic equipment, medication. We are also looking for volunteer doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda main station. Meanwhile, for GCOT cast sponsorship, you may contact Elder Wayley Santos. You can also coordinate with our church for in-kind donations. Please be advised that the mass wedding is moved to a new date, which is on November 6th, Thursday.
Also, para po sa mga qualified na ikakasal, submission of the required documents is from September 8 to October 5. Yung natin mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po sa iyong tinuro sa amin to our beloved Bishop. Tunay nga po na napapanahon po ito dahil sa dami po ng trials ng mga anak mo ay nawawala po ang kagalakan. Ngunit ngayon, pinakita mo sa amin, Lord, ng mga pangalan namin ay nakalista sa aklat ng buhay. Sa langit nakarehistro ang pangalan namin. And our citizenship is heaven, Lord. Ano ang magagawa ng mga problema sa amin dito? Kaya tulungan mo po ang bawat isa. Inihiling namin ng basbas mo. Basbasan mo, O Diyos, at ipagkaloob ang kalakasang espiritual. Ang Holy Spirit mo ay tanggapin po ng bawat isa. Pagpalain mong kaisipan, bigyan mo ng wisdom kung paano mo overcome ang mga trials, ang mga pangatawan. Ingatan mo, Lord, huwag mong pahintulot sa mga deadly diseases at ang mga kabuhayan, Lord. Ibuhos mo masaganang pagpapala. Lord, dalangin namin ang lahat po ng tumanggap ngayon sa harapan mo. Manatili po sila, Panginoon, sa paglilingkod, pananampalataya, at makinig ng salita ng Diyos. Tinataas din namin, Lord God, ang aming bansa. Tulungan mo po, Lord, ang mga leaders na sila po ay makaisip ng mga paraan kung paano po ma-maintain ang peace and order po sa aming bayan. Ganon din po, O Diyos, ang iglesyang ito, magpadala ka ng maraming manggagawa upang kami, Panginoon, ay mga kalat sa iba't ibang lugar at may pahayag namin ang iyong napakalaking pag-ibig sa amin at ang mensahe ng kaligtasan. Maraming salamat po, pagpalain mo at basbasan, Panginoon, ang alit handog ng iyong mga anak. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code with account name Project G Code Ministry. Checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to share these church updates to keep us spiritually filled. Come and partake in this sacred moment together as one body in Christ. This coming September 20, let us come together in humility as we pray, worship, and seek God's presence to keep our hearts aligned with His will. Join our congregational fasting at a new venue, All Bank Edsa Shaw, beginning at 9 a.m. Part of this sacred time with the Lord. Let's be in one accord as a family of Christ to remember Christ's sacrifice and celebrate the gift of salvation. Don't miss our communion service on Sunday, September 21, 9 a.m. at Cuneta Astrodome. We invite all businessmen and professionals as Achievers Business for Christ celebrates its 33rd anniversary entitled No Other Name But Jesus. On September 24, Wednesday, 6:30 p.m. at Luxent Hotel.
Ticket price is 2,500 pesos per head. RSVP via ABC's Facebook page. Come as we rejoice in God's unfailing grace and commit to greater service for His kingdom. Don't miss out! Get your hands on ABC's exclusive merch, which include UV foldable umbrella with Bible verse for only 350 pesos. J-type umbrella with Bible verse also for 350 pesos. Foldable tote bag with Bible verse for only 250 pesos. Limited stocks only. Avail yours now. We're excited to announce God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the G-Code ministry, which is on the rise in Pasay at Andres Bonifacio Elementary School. We will conduct a medical mission on October 18, Saturday, from 2 to 6 p.m. One family day and mini concert on October 25 from 2 to 7 p.m. Your support is needed for our medical mission through donation of diagnostic equipment and medications. We're also looking for volunteer doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the numbers flashed on the screen or visit the Bethesdan Main Station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Wayley Santos or please coordinate with our church administration department for other in-kind donations. Attention, 1FCers! The 1FC Lounge is now open for your discipleship sessions. It's the perfect place to hold your 1FC meetups. Quiet, comfy, and ready for you. Visit us at the press room beside the baptism area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there! Let's keep on boosting our social media presence. Subscribe to our official YouTube channel. Comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Metaverse via Facebook and Instagram and join our broadcast channel for church updates and latest posts. Also, follow us on X, formerly Twitter, and the new official TikTok accounts of our church and IDO4. Catch IDO4 songs on various platforms via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11 from Monday to Friday at 5 a.m., Saturday and Sunday at 6 a.m., or via Light TV Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, which is our newest radio partner, and via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Use your God-given gifts for His glory. Join the Servants Force today. We're looking for volunteers and SF workers, especially for the Comrades and Gideon teams. Sign up via QR code, website, or at the information booth every Sunday. Our brand new merch has landed. Our very own aesthetic vinyl stickers of IDO4 striking lyrics and faith-filled messages are now up for grabs at the church kiosk. Perfect for your laptop, phone, planner, tumbler, and anywhere you want to wrap your faith in style. With 3 sets to choose from for only 150 pesos each. Our garage sale is now parking at the right corridor every Sunday. Come by, browse, and find some great deals while supporting our cause. We also have Train Now, Pay Later opportunity to become a security guard. Please refer to the screen for details about the qualification, required documents, and how to apply.